Sa nakaraan ng mapagtanto niya, na tinupad talaga ng misteryosong nilalang, ang kanyang mga sinabi na ibabalik saya sa nakaraan, 2 kabanata. Hindi siya makapaniwala sa kanyang napagtanto, bumalik siya sa Pebrero noong siya ay 17 taong gulang pa lamang, bago pa man magsimula ang lahat ng sesamang pangyayari at trahedya. Bigla siyang nakarinig ng boses mula sa labas na nagtatanong, gising na ba ang panganay na binata? Narinig niya ang sinabi ng nasa labas na nagtataka, nakakapanghina ng loob. Hindi ako makapaniwala na ang panganay na binata ng Luoyang Sword House. Narinig pa niya ang karugtong ng usapan sa labas. Pero ano naman ang pakialam natin doon? Sigurado naman na paggising niya ay magbabasa lang ulit siya ng libro. Napakasama na nga ng tingin ng iba sa kanya hanggang sa tinatawag na siyang yung walang kahusayan sa espada. Nakakaawa na talaga ang kalagayan niya. Nagpatuloy ang usapan ng mga tao sa labas. Sabi nila napakagaling daw niya noon, pero tingnan mo naman siya ngayon, siguro naman ay kwento-kwento L. Ang talaga lahat ng iyon at walang katotohanan. Napansin niya sa sarili, dapat ay napakahusay ng pagkakagawang hindi makarinig ng ingay sa loob ng bahay na ito, pero kahit ganoon, naririnig ko ng napakalinaw ang sinasabi ng mga tauhan sa labas. Napagtanto niya habang napapaligiran ng kakaibang lakas, hindi lang pala ang pandinig ko ang nagbago. Ramdam niya na may ibang malaking pagbabago na nangyari sa kanyang katawan at kakayahan. Napagtanto niya habang nararamdaman ang kakaibang lakas sa kanyang katawan, pati ang aking lakas, tibay, at pati na rin ang lahat ng aking pandama ay nagbago na rin, dagdag pa niya na talagang tumaas ng husto ang lakas at kakayahan ng kanyang buong katawan. Naisip niya agad habang nararamdaman ang lakas, ito pala ang kapangyarihan galing sa aklat na tinanggap niya, yung kayang pigilin ang dilim at yumanig sa kalangitan. Pero may napansin siyang kakaiba, hindi maipaliwanag kung bakit ganito ang anyo ng lakas na bumabalot sa kanya ngayon. Ramdam niya na puno ito ng pagnanasang pumatay, at parang tumatagos hanggang sa kanyang buto ang lakas na galing sa demonyo. Hindi siya pwedeng lumabas na ganyan ang itsura niya, kaya sinubukan niyang ayusin ang mukha at alisin ang nakakatakot na anyo nito. Habang iniaayos niya ang kanyang mukha, sinasabi niya sa sarili, kailangan kong magkaroon ng mas normal na anyo at ekspresyon, na parang tao lang talaga. Ngunit aniya, habang nakikita ang kanyang ngiting parang hindi tao, napatanong siya sa sarili, ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagiging tao? Matapos magtanong sa sarili, napaisip din siya, siguro wala na ring saysay ang pag-iisip ko tungkol doon ngayon. Ano man ang mangyari, habang nakatingin sa salamin, napansin niyang maayos na ang kanyang mukha at sinabi sa sarili, sa wakas, mukhang maayos na at katanggap-tanggap na ang aking itsura ngayon. Kasunod nun, mariin niyang sinabi, na ngayon, simulan na natin ito. At pagkatapos unti-unti siyang naglalakad, sa puno ng kumpiyansa dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kanyang silid. Habang nakapikit at dahan-daw ang huminga, lumitaw ang isang matatag na ngiti sa kanyang mga labi. Habang dahan-dahan siyang lumabas ng silid at naglakad sa bakuran, laking gulat ng mga tauhan na nakakita sa kanya. Pagkakita sa kanya, yumuko agad ang 2 tauhan at batiin siya ng may paggalang, gising na po kayo, ginoong panganay. Pagbati po sa inyo. Habang dahan-dahan siyang lumalapit, laking gulat ng tauhan habang nakatingin sa kanya, hindi niya maipaliwanag kung bakit parang ibang-iba na ang dating at lakas na nararamdaman niya mula sa kanyang Panginoon. Nagbulungan ang 2 tauhan pagkatapos makita siya, hindi ba parang kakaiba siya ngayon? Sumagot naman ang isa, hindi naman ngayon lang siya naging ganito. Nakakapagtaka lang na nakabangon at nakalabas na siya ng ganito kaga. Habang hinahaplos niya ang hangin sa palad niya, napaisip siya, nakakatakot nga talaga. Hanggang sa nakalimutan ko na ang lamig at pait na dala ng dilim na naranasan ko noon. Habang nakapikit at iniunat ang kanyang kamay patungo sa liwanag, lumitaw sa kanyang mukha ang isang ngiting puno ng pag-on. Awa at matibay na pasya, pagkatapos noon patuloy pa din niyang nilalanghap ang sariwang hangin. Habang naglalakad siya, utos niya sa tauhan ng may katapangan, ipunan mo ang lahat ng nasasakupan ko.
Nagulat at hindi agad naintindihan ng tauhan ang narinig kaya nagtanong siya pabalik ng may pag-aal. Enlangan, patawad po, ano po ulit ang sinabi ninyo? Maya-maya pa, nagsama-sama na sa malawak na bakuran ang lahat ng kanyang mga tauhan at nasasakupan. Lahat sila ay nakapila ng maayos habang hinihintay ang kanyang sasabihin. Isang tauhan ang nagreklamo habang humihikab, nakakainis naman, masarap pa sana ang tulog ko. Bakit ba kami ipinatawag ng ganito kaagad? Habang nagbubulungan sila, sabi ng isa, nakakaawa naman talaga ang kalagayan ng ating panganay. Hindi ko alam kung ano na ang mangyayari sa dakilang Luoyang Sword House. Dagdag pa ng kasama niya, hindi naman siya tinawag na yung walang kahusayan sa espada, nang walang dahilan. Habang naghihintay, nagtaka ang isa sa kanila, bakit naman parang wala siyang imik gayong bigla niya kaming ipinat. Awag lahat, dagdag pa niya, baka naman ipinaparamdam lang niya na siya ang may kapangyarihan dahil siya ang panganay. Pagkatapos ay humarap siya sa kanila at tanong ng mahinahon pero matatag, nandito na ba ang lahat? Tumingin siya sa kanila ng may matalas at matatag na tingin. Malinaw at matigas ang kanyang sinabi sa kanila, mula sa sandaling ito, hindi na kailangan ang inyong paglilingkod sa Wongak Pavilion. Laking gulat at takot ng mga tauhan kaya nagtanong sila pabalik, patawad po, ano po ang ibig nin? Yung sabihin, tuloy-tuloy lang ang kanyang utos ng walang pag-aalinlangan, pumunta agad kayo sa tanggapan ng punong tagapamahala upang ilipat na kayo sa ibang tungkulin. Hindi na nakapagpigil ang isa sa kanila at sumagot ng may takot at pag-aalala, kung paaalisin ninyo kami ng ganito bigla. Ano naman ang aming gagawin ngayon? Sabay-sabay silang nagreklamo ng may takot at pagkabahala, paano naman namin ito ipapaliwanag sa punong tagapamahala? Siguradong masama lang ang iisipin ng lahat tungkol sa amin. Lalong nagalit at nagtalo sila, sabay na sumigaw, sobrang hindi makatarungan ito. Hindi namin matatanggap ang utos na iyan. Habang naalala ang kanyang nakaraan, napuno siya ng pagsisisi at galit sa sarili, napaka-uto-uto ko noon. Akala ko kapag ako ang unang nagpakita ng kabutihan, babalikan din nila ako ng kabutihan. Sa kanyang pag-iisip, idinagdag niya, kahit hindi man nila agad masakliyan ang kabutihan ko, akala ko darating pa rin ang araw na mararamdaman at maiintindihan nila ang aking katapatan. Higit pa sa pag-iisip, inamin niya sa sarili, hindi lang iyon ang akala ko, kundi iyon talaga ang gusto kong paniwalaan, nahinto naman sa pagtatalo ang mga tauhan, dahil sa narinig nilang tumatawa. Samantala ang ating bida ay marahas na tumatawa, tila wala ng bukas. Matapos ang malalim na pag-iisip, dahan-dahan niyang inalis ang kamay sa kanyang noo at tumawag sa isa sa kanila, ikaw, ang nandoon. Nanginginig sa takot at pagkagulat ang tinawag na tauhan habang sumasagot, o opo, young master? Nagtanong ang tauhan, ikaw ba ang ginoong panganay ng Luoyang Sword House? Sumagot naman ang bida, oo. Ako si Yon So Hyun, ang ginoong panganay ng angkan na ito. Habang nakangiti ng may diin, sinabi niya sa kanya, kung gayon, ikaw pala ang lumalabag at hindi sumusunod sa utos ng mismong ginoong panganay na iyon. Pagkatapos ay itinuloy niya ang kanyang sinasabi ng may matinding diin, kung gayon, ibig sabihin ba nito ay inaangkin ninyo na kayo na ang tunay na may kapangyarihan at may-ari ng angkan na ito? Laking gulat at takot ng tauhan habang napapaisip, paglabag sa utos. Habang naramdaman nila ang bigat ng kanyang kapangyarihan, narinig nila ang kanyang boses na nagsasabi, ang parusa sa paglabag sa utos ay nakadepende sa kung gaano ito kabigat. Nanginginig sa takot ang tauhan habang napapaisip, at narinig nila ang patuloy na boses na nagsasabing, ngunit kahit sa pinakamagaan na parusa lamang, siguradong mapuputol ang kamay o paa ng sinumang lumabag. Sa sobrang takot, agad silang lumuhod at damapa sa sahig habang humihingi ng awa. Sa pagkakita sa kanyang kasamahan na lumuhod, ay labis naman ang naramdaman niyang kaba sa sandaling ito. Habang nakadapa at umiiyak sa takot, paliwanag ng isa sa kanila, may asawa at mga anak po akong binubuhay. Hindi po ito paglabag sa utos. Dagdag pa ng kasama niya, tunay po na wala kaming masamang intensyon.
Ginoong Panganay, pakiusap po, magpakalumanay kayo ng puso sa amin at huwag parusahan. Tahimik lang siyang ngumiti habang itinapat ang daliri sa kanyang labi at sinabing, huwag na kayong magsalita. Habang nakatingin sa kanila na nakadapa sa lupa, napaisip siya sa sarili, ganito lang ba talaga kada? Ang lahat. Habang nakangiti ng may pagkasiyahan sa sarili, napagtanto niya, sa pamamagitan nito, naalis ko na agad ang lahat ng mga hindi kailangang tagamasid, na maaaring humadlang sa akin. Habang naglalakad siya sa harap nila, sinabi niya ng may katatagan, kasalanan ko rin na hinayaan ko. Nang maging ganito kayo kawalan ng disiplina, kaya hindi ko kayo parurusahan dahil sa ginawa ninyong paglabag. Tumingin siya sa kanila ng matalim at buong diin na idinugtong ang kanyang utos, kaya naman. Mag-impake na kayo at umalis dito agad. Sa sobrang ginhawa at pasasalamat, yumuko ng lubusan ang tauhan at sinabi, maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong kabutihan, Ginoong Panganay. Habang nakayuko pa rin, akala ng isa ay may idadagdag na utos tungkol sa opisina ng punong tagapamahala, ngunit agad itong itinama ng kanilang Panginoon, hindi. Malinaw at mahinahon niyang inulit ang kanyang utos, ipaalam ninyo ng direkta sa punong tagapamahala na pumili siya ng mabuti at adala ng isang batang magiging tagapaglingkod at kasama ko lamang. Sabay-sabay silang sumagot ng may paggalang at katapatan, ihahatid po namin ng tumpak ang lahat ng utos ng Ginoong Panganay. Habang nakataas ang kanyang palad at nakatingin sa langit, nagmadali namang lumakad palayo ang mga tao. Habang pinagmamasdan ang kanyang palad na kumikinang at nagbabago ang anyo, napabulong siya sa sarili. Sa totoo lang, talagang kakaiba at hindi maipaliwanag ang bagay na ito. Habang itinatakip ang isang mata gamit ang kanyang kamay, bulong niya sa sarili na puno ng damdamin, napakainit at kaganda ng liwanag ng araw, ngunit hindi ko ito makita. Isang malalim at misteryosong tinig ang umalangaw sa kanyang isipan, mula sa sandaling ito, hawangin ka sa loob ng kadiliman. Iwas-iwas mo at ibagsak ang espada ng katarungan. At idinugtong pa ng tinig na iyon ng may dakilang kapangyarihan, at parusahan mo ang lahat ng ganti at kasalanan ng sanlibutan. Ikaw ay magiging ang iginagalang na pinuno ng kadiliman. Sa loob ng isang marangyang silid, yumuko ng may paggalang ang tauhan at sinabi, mayroon po akong isang napak. O halaga at kagyat na balitang kailangang ibigay. Ibinigay niya ang ulat habang nakayuko, ang Ginoong Panganay po ay naalis na ang lahat ng mga nagmamasid at nagmamatsyag sa loob ng Wonggak Pavilion. Walang sumagot, tanging katahimikan lamang ang sumunod. Dahan-daang ibinaba ang kanyang kamay habang nakatitig sa kanila na nakayuko ng lubusan. Sa gitna ng malalim na kadiliman, lumitaw ang mga anino na walang mukha ngunit may mga matang nagliliyab ng mapulang liwanag. Puno ng puot at paghamak ang boses na umalangaw sa dilim, ang hamak na hayop na iyon, paanong naglakas loob siyang gawin iyon. Ito ang pagtanaw sa marangyang gusali ng tanggapan ng punong tagapamahala ng angkan ng espada ng Luoyang. Nakaupo sa kanyang tanggapan, napabuntong hininga ang punong tagapamahala habang isinisip sa sarili, sa wakas ay dumating na rin ang araw na ito. Alam kong darating ang ganitong pagkakataon balang araw, ngunit hindi ko inaasahang ganito ito kabilas at kalalim ang pagbabago. Habang nag-iisip ng malalim, sinabi niya sa sarili, sa loob ng 10 taon ay wala siyang pakialam sa anumang bagay, at ngayon ay bigla niyang pinapaalis ang lahat ng kanyang mga tauhan. Sa kanyang isipan ay muling bumalik ang alaala, at sinabi niya sa sarili, hindi ko pa rin makalimutan. Ang kanyang anyo noong humawak siya ng espada at tumayo ng may ganitong katatagan. Sa bilis at lakas na tila humahawi sa hangin, hamampas ang kanyang espada, isang matinding hagupit na nagdulot ng panginginig sa paligid. Puno ng pagkamangha at hindi makapaniwala ang kanilang mukha habang isinisigaw, paano ito posible? Ang anyong iyon, hindi ba iyan ang anyo ng isang dalubhasa sa espada na nakarating na sa pinakamalalim at dakilang antas ng kapangyarihan? Habang nakatitig sa kanya na napapaligiran ng kakaibang liwanag at kapangyarihan, napaisip ang punong tagapamahala ng may pagkabahala. Sa huli,
tapos na ba ang panahon na maaari lamang akong manood at magmasid mula sa malayo? Mula sa kabilang panig ng silid, narinig niya ang boses na bumabati, "Ako si Jong-a, nagpapaabot ako ng pagbati sa inyo, punong tagapamahala." Tumingin siya at sinabing, "Nariyan ka na pala, Jong-a. Halika at lumapit ka pa rito." Yumuko ng may paggalang si Jong-a at sumagot, "Opo, Ginoo," sabay dahan-daang lumapit sa kanya. Tumingin siya ng may pagpapahalaga at sinabi, "Mula pa noong una ay mataas ang pagtingin ko sa iyo. Kaya naman labis akong nag-ingat at pumili ng mabuti kung sino ang magiging Panginoong paglilan. Guran mo." Nagpatuloy siya ng may pagtitiyaga at diin, ngunit tila dumating na ang panahon upang sa wakas ay mabigyan na ng katuparan ang bagay na matagal nang ipinagpapaliban. "Hindi ko maibabahagi sa iyo ang lahat ng detalye, ngunit may isang bagay na tiyak, malaki at malalim ang magiging pagbag. Agaw sa pagpapalit ng pamumuno at kaayusan ng ating bahay ng espada sa mga darating na panahon. At ang Ginoong Panganay ay tiyak na siyang magiging sentro at pusod ng lahat ng pagbabagong ito." Ang matalas na tingin ay nakatuon sa kanya habang sinasabi, "Ang desisyon ay nasa iyo. Gagawin mo ba ang paglalakbay patungo sa Wongak Pavilion?" Mahigpit na nakakuyom ang kanyang kamao, isang tanda ng matibay na pasya at paghahanda. Malinaw at tapat ang kanyang sagot, ang batang ito ay susunod sa lahat ng utos ng punong tagapamahala. Tama, sa pamamagitan ng iyong mga mata, mas mabilis mong mauunawaan at matutukoy ang tunay na kalagayan kaysa sa sinuman. Ito si Jong-a, na may matalas na gintong mga mata, baka pati na rin ang mga lihim at tunay na hangarin ng Ginoong Panganay ay iyong matutuklasan at mauunawaan.